Ang rabies ay hindi lang sa aso nakukuha. Ang mga pusa ay pwede ring magka-rabies. Ang halos lahat ng mammals ay pwedeng magka-rabies. Ang pinaka nagiging exposed lang sa rabies ay yung mga aso and yung mga pusa kasi sila yung pinakamadaming population. Pero even other animals like bats and rats can have rabies. Hindi rin totoo na porkit marumi ang aso, let's say yung mga asong nasa kalye, yung mga aspin, ay rabid agad. Ang karamihan kasi tingin nila sa dumi nakukuha ang rabies. Hindi po sa dumi nakukuha ang rabies. Ang rabies po ay isang virus. Kailangan makagat ka ng rabid animal para magkaroon ka nito or pumasok yung rabies virus sa open wound mo. Kaya lang naiisip ng tao na yung mga asong nasa kalye yung carrier ng rabies dahil madalas sila nandun sa basura. And free-flowing sila. Ibig sabihin, nasa public sila. So anyone can bite the asong kalye, the aspin, and ma-infect siya. So, wag po kayong maniniwala na porkit nasa loob lang ng bahay niyo yung aso nyo, ay hindi na magkaka-rabies. Kung halimbawa, yung aso nyo ay nasa loob, pero may isang rabid animal na pumasok sa bahay nyo, let's say pusa o kaya aso, at nakagat yung aso nyo, it's the same thing. Mai-infect pa rin siya. So, yun yung isa sa biggest misconception. Another thing na naririnig ko yung sinasabi, mas matindi daw ang rabies ng tuta kesa doon sa matandang aso. Isa lang po ang rabies. Ang rabies ay rabies. Walang mas matindi. Nakakamatay ang rabies. Tapos isa pang misconception ng mga tao, akala nila ang binavaksinan lang ng anti-rabies ay yung aso. Meron din pong sariling anti-rabies para sa tao. Magkaiba po yun. So, yung para sa aso, veterinaryo po maglalagay nun. Yung para sa tao na anti-rabies vaccine nila, ay tao po ang maglalagay nun. Doktor po ang maglalagay nun. So, hindi porket nakagat ka ng aso, tapos isipin mo na magkaka-rabies ka, pumunta ka sa veterinaryo. Sa ospital po kayo dumiretso dahil sa ospital, nandun po yung anti-rabies shot. Another thing is yung rabies po, huwag nyo pong ipagsawalang bahala yung rabies kasi possible ngayon, nakagat kayo, after ilang araw, wala kayong makitang symptoms. Pero after 7 days, 7 weeks, 7 months, dun yung makita yung symptoms, possible yon. Why? Kasi nagtra-travel po yung rabies virus. Kaya mapapansin nyo, kung mas malapit sa ulo yung pagkakagat sa inyo, mas mahal yung vaccines. Kasi mas madali niyang madadamage yung sa utak mo. Hindi kagaya kung halimbawa sa kamay lang, magtra-travel pa yung rabies virus papunta sa utak. Yun yung tatargetin niya. Nervous system. So, wag nating ipagsawalang bahala na, uy, nakagat ako, after 2 days, wala naman akong nararamdaman eh. Magulat ka na lang. Pagkatapos ng ilang linggo, dun ka na tinamaan ng rabies.